Ako si Ireneo Capua. Nag-work ako before as a visual merchandiser. Napakahirap naman talaga ng buhay sa Pilipinas eh. So I decided to go here para magkaroon ng pagbabago sa buhay. Ako pala si Harvey Kapungkol. I've been working in Dubai for almost 9 years. Natatrabaho po ako bilang security. Pagdating namin dito, hindi nasunod yung kontrata na pinagkasunduan. So sabi ko sa sarili ko, sige, tuloy na lang. Ako si Genevieve Suerte Tianio. Nandito ako since 1989. Nagkaroon ng pamilya. May 4 na anak ako ngayon. Minsan, discriminate tayo dito, especially dito sa Dubai. And hindi ko siya na-expect na ganoon pala dito. Tingin talaga sa atin is mga takilang manggagawa lang talaga tayo na hindi kami yung tipo na parang na-appreciate. Mahirap, homesick, mag-isa ka, lahat na gagawin mo, ikaw lang mag-isa. Namiss ko yung pagkalinga ng nanay ko. During 2010, doon nagsimula yung struggle ko. I was just 2 months pregnant nang umalis yung ama ng mga anak ko. Umalis kasi siya with high financial liabilities na iniwan sa akin. Pinakamasakit sa akin dahil I was pregnant then. And that was the most painful part kasi hindi ako pwedeng ma-pressure dahil may baby ako. Naramdaman ko yung time na pag tumatawag na ako kay mami, palagi na siyang nagsasabi na mimiss kita. Hindi man niya diretsahin pero nararamdaman ko pangungulilan niya. Nandun ako sa mami ko nung Yolanda, tapos binagyo kami. Yun ang last kong kita sa kanya na naghiwalay kami na parang chaos pa yung Tacloban. Sobrang sakit eh. Kung pwede ngang i-extend yung bakasyon mo, pigilan yung oras para hindi ka lang makalis. Kasi nakikita mo yung hirap. Nung umuwi sila for holiday, actually hindi ko sinabi nung umalis sila, pero nandun na yung ko na once they will leave, they may not able to come back. 2 dibo ang nangyari na. I wasn't with them. Kasi nga, I cannot travel because of the liabilities that was left behind. My mother is really, hindi na siya ganun kabata. Kung huli ko siya nakita, hindi pa naman ganun kakulubot yung mga balat niya. Pero nung last time, nakikita ko lang siya sa Facebook, sa Skype. Ngayon, sobrang tanda na, puro puti na yung buhok. Nakakaano eh. Yung matanda, tumatanda na, tapos hindi mo nakakasama. Hindi mo alam kung hanggang kailan lang siya eh. Tapos nandito pa tayo sa abroad. Mahirap yun. Every moment na wala ako sa tabi nila, parang pinanghihinayangan ko kasi akala ko kasi dito sa abroad, nandun makukuha mo lahat eh. Pero hindi pala. May kaibigan kasi ako sa Pilipinas na matagal niya na akong ini-invite sa UNO. Pero hindi ako nakinig kasi hindi ko linya, yung pride. So sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala eh. So pinakinggan ko lang siya. Nakita ako sa Facebook nung kapatid ng best friend ko. Ate, gusto mo bang subukan itong bagong networking? Sabi ko, tingnan ko. At that time, ma-pride ako. Kung may una man taong magiging negative sa networking, siguro ako na. Hindi ko alam na ito palang business na to ang magbabago ng buhay namin.
Sobra-sobrang ganda yung naging progress sa Uno kasi nabayaran ko lahat ng mga utang, pati yung credit card ko, napaklose ko lahat. At the end of the day, ang una ko namang kinita talaga kay Uno, hindi naman yung pera eh. Yung tamang pag-iisip na employment will never make you rich at all. Yung tamang pag-iisip na may mas magandang buhay. Sobrang dito ko lang nakita na yung pinagtrabahuhan ko pala lang 10 taon, kaya ko palang trabahuin dito ng 1 taon at 5 buwan lang. Ngayon lang kami nagkaroon ng opportunity na makita to. Ginawa ko siyang full-time yung compensation na naibigay ng Uno. Lahat ng financial problem ko ma-overcome ko na. I want to introduce Uno worldwide. And I want to travel places to spread Uno.